Nauwi sa madugong dispersal ang kilos protesta sa harap ng US Embassy sa Maynila. Ang rallyista o ang mga rallyista binomba ng tubig ng mga pulis at ang ilan sinagasaan pa ng mobile. Depensa naman ng Deputy Director for Operations ng Manila Police District, hindi niya inutusan ang mga pulis na gumamit ng dahas. Sinisi niya rin sa gulo ang mga rallyista. Babala po sa mga manunood, sensitibo ang ilang video na mapapanood po ninyo sa ulat na ito. May report si Emil Sumano. Uminit ang tagpo nang makatawid sa Rojas Boulevard ang mga rallyista. Ang mga nakabarikadang pulis, mistulang sinagasaan ng puwersa ng mga rallyista na di hamak mas makapalang bilang. Dito na nagkasakitan. Binomba ng tubig ang mga rallyista. Pero sumigi pa ang mga nagpoprotesta. At inagaw pa ang nozzle at hose ng tubig ng bumbero. Dito na sila nakatuntong sa harapan mismo ng US Embassy. Wala talaga nyo yung nozzle, no? O sir, ragaw namin! Okay. Dahil ang Pilipinas ay para sa Pilipino, hindi para sa Dayuan! Sinulatan ng mga mobil ng pulisya, pinukpok. Sinabuyan pa ng pintura ang insinya ng embahada. Sigaw nila, huwag daw makialam ang Amerika sa pagpapatakbo sa ating gobyerno. 12:30 ng tanghali, dumating ang galit na Deputy Director for Operations ng MPD. Wala mo lang kayo nuli. Wala mo lang tayong panabla. Wala mo lang kayo nuli. Dami-dami dyan. Magkagulo na kung magkagulo, pulis tayo rito eh. Hindi pa na yung patalo sa mga yan. Ano ba yung mumakayaran natin sa embassy? Kaya disperse mo yan. Last negotiation sa dalawang speaker. Nakaupang na yung file track natin. Lumabang kasi kayo. Mga pulis kayo, hindi kayo lumalaban. Maya-maya pa, muling sumiklab ang gulo nang buwagin ng mga pulis ang hanay ng mga rallyista. Nag-atras abante ang nakaparadang mobil ng pulis. Ilang rallyista ang nabundol. Kabilang ang dalawang babae. Sinusubukan po naming panatilihin ang aming hanay nang sila'y magpaputok ng at least isang tear gas. Pagkatapos po nun, ay pinaandar ng napakabilis yung isang police mobile. Nag-atras na abante po siya sa hanay ng mga pambansang minorya. Hindi bababa sa 10 ang nasagasaan, kasama na ako. Lumusob pa ang mga pulis sa TM Calao Avenue kung saan nagtakbuhan ang mga rallyista. Hinarang ang mga jeep na sinakyan, pinukpok ng truncheon at shield. Pero hindi sila hinintuan ng mga ito hanggang sa maabutan ng huling sinakyan ng mga rallyista. Nang ma-hold nila, hinila ng mga pulis ang driver palabas, tsaka pinagpapalo. At iniwan sa kalsada. Binitbit lang siya kalauna ng napadaang opisyal ng MPD. Isinakay sa mobil at isinugod sa ospital. Mahigit 20 rallyista ang sugatan. Nasa 10 naman sa pulisya. They have no permits to rally in front of the US Embassy. We are just doing our job to maintain peace and order. Nakita niyo kung gaano sila ka-agresibo na hanggang ang pulis natin na masaktan na mismo. Itong embahada ng Estados Unidos ay isang dayuhan dito sa ating bansa. Hindi kinakailangan ng mga mamamayang Pilipino ng permit para ralihan ang embahadang ito. Plano na magkabilang panig na maghain ng demanda
laban sa bawat isa. Sa kasalukuyan, aabot na sa 50 rallyista ang nasugatan sa nangyaring kaguluhan habang 10 naman sa hanay ng PNP. 15 dito ang dinala sa Philippine General Hospital kung saan 11 na ang na-discharge habang isa naman ang nananatili pa sa ospital. Isang rallyista pa ang nananatili naman sa ospital ng Maynila. Ayon kay Attorney Efraim Cortez ng National Union of People's Lawyers, malinaw daw na hindi nasunod ang maximum tolerance sa dispersal at gumamit ng matinding puwersa ang pulisya sa pananagasa at pag-atras pa sa mga rallyista. Pero iginit naman ni Senior Superintendent Marcelino Pedroso na hindi niya inutusan ang kanyang kanay na gumamit ng dahas laban sa mga rallyista. Sa isang text message, sinisi ni Pedroso ang mga rallyista na sinisira daw ang mobil ng mga pulis kaya napilitan silang ialis ang sasakyan sa lugar. Samantala, inatasan na ng Philippine National Police ang NCRPO na imbestigahan ang mga tauhan ng MPD kaugnay ng pagsiklab ng karahasan sa rally sa Embahada ng Amerika. Kinakalat na raw ng PNP ang mga impormasyon kaugnay sa nangyaring gulo. Partikular na aalamin kung may nilabagbang police operational procedures ang mga Police Maynila. Tutukoy din sa investigasyon kung may pananagutan ang mga militanteng grupong nagpasimula ng gulo. Emil Sumangil, GMA News.